Zandro, so ano na ang susunod na mangyayari? Pinky, pinaliwanag ng isang miyembro ng House Committee on Appropriations kung ano yung mangyayari sa pag-usad ng pambansang budget para sa susunod na taon. Tingin naman ng ibang kongresista, hindi na ito bago at bahagi lang ito ng proseso. Kung ang mga lider ng Kamara ang tatanungin, normal lang na muling busisiin ng Pangulo ang 2025 budget na dumaan na sa kamay ng Senado at Kamara. Iginagalang nila ang pasya ng Pangulo. Under the Constitution, the President can exercise his veto power in all laws being passed by Congress. So malinaw ho dito na we are under the democratic country at yung pinal na version as approved by the both panels is not yet final. At kung hindi man ito lagdaan ng Pangulo, maaari naman itong mag-lapse into law. Kung i-veto naman at ibalik ang dating mga alokasyon, maaari pa itong ma-override o muling baliktarin ng Kongreso. But I guess we cannot tell more about the overriding because, again, me personally, I will respect the decision, the wisdom of the office of the President, considering that there's a need to really review the final version of the budget. Giit pa ng ibang lider ng Kamara, normal at bahagi ito ng proseso ng pagpasa ng pambansang budget. Hindi po kakaiba itong pangyayari na binibigyan panahon ng ehekutibo ang pag-review pa ng report ng forma ng budget na inaprubahan ng Bicameral Conference Committee at ng niratify ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Ito po'y senyales na nasa isang malusog at masigasig tayong demokrasya. Ayaw nilang pangunahan na magiging desisyon ng Pangulo. Pero kung sakaling makita nito na dapat mag-reconvene ang BICAM, bukas naman silang isagawa ito kahit ngayon na ang huling araw ng sesyon bago ang kanilang Christmas at New Year break. That will not take one day. Mabilis lang naman yan eh. So I guess the Senate and the House of Representatives are more than willing to attend if there is a need to reconvene for that purpose. Pinky, nilinaw naman ni Isidre at ng Tingog Party List na umatras na sila sa MOA kasama ang DBM at PhilHealth matapos nga silang sitahin ng mga kritiko. At sa kapapasok lang na balita, Pinky, isinalang na ang Quadcom Progress Report sa plenaryo dito nga sa Kamara at kabilang sa mga kanilang naging rekomendasyon ang pagsasampa ng kaso kaugnay sa crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, Senador Bongo, Senador Bato de la Rosa, dalawang dating PNP chief, dalawang police colonel at yung sinasabing staff ni Senador Bongo na si Muking Espino. Ito'y may kaugnayan pa rin sa extrajudicial killings ng mahigit 30,000 biktima ng madugong drug war ng Pangulong Duterte. Kung ano pa yung nilalaman nitong progress report, itatalakayin natin yan sa mga darating na panahon. Okay, Sandro, salamat dyan sa update. Dahil nga sabi mo, kakalabas lang ng balitang yan. Follow up ko lang, So, crimes against humanity, katulad na lamang ng information na ifinail dito sa ICC. At sabi mo nga, just to repeat it, they are recommending the filing of charges against former President Rodrigo Duterte, Senators Bato de la Rosa, Bongo, dalawang dating PNP chief, at ito ngang si Muking, Pero maliban dito, Zandro, magpapatuloy pa yung Quadcom next year, hindi ba? Tama, magpapatuloy pa yan next year kasi hindi pa tapos, hindi pa rin natuldugan yung issue ng Pogo at yung extrajudicial killings at yung madugong drug war. So marami pang balak na busisiin itong Quadcom kaugnay nga sa mga issue na yan, Pinky. Sandro, balikan ko lang yung budget. Nabanggit mo na ngayon na ang last day. Tama ba? Kasi kung ganoon, kailan pa sila magre-reconvene kung sakasakali?
Well, Pinky, technically, hanggang bukas pa pwede magsagawa nga ng pagpupulong base yan doon sa aprobadong kalendaryo na aprobado ng Kamara at ng Senado. At tulad nga ng sinabi kanina ni Representative Bongalon, mabilis lang naman ito at hindi naman ito aabutin ng isang araw. Pinky. Maraming salamat, Zandro Otsona, live mula dyan sa Batasan.